Ang ating pag-uusapan ngayon ay The Journey of a Seeker. Si Solomon, kilala niyo po ba si Solomon? Si King Solomon ang pinakabatang hari ng Israel. He's the third king of Israel. Siguro, wala kasing specific age na binanggit sa Bible kung ilang taon si Solomon. Pero nasa teenage years siya nang siya naging hari. May ilang taon ka na nga? 14. Probably, ikaw Kurt, ilang taon ka na? 21? Wala ba mga 18? Wala mga nasa 18? Ilang taon ka na, tigilan mo ako, Vic. Ilang taon ka na, Arjin? 20. Okay. Kasi kung naiisip ko yung mga teenage years ko, yun yung mga panahong nasa high school ka pa eh. Di ba? Parang, wala ka pa nga dun sa sinasabi nilang quarter life crisis. Parang, hindi mo pa alam kung ano yung gusto mo pag laki mo, pag teenage years. Yet si King Solomon, naging siyang hari nang siya ay nasa teenage years pa lang niya. At ang pamumuno ng isang buong bansa, ano pa ha, ito ang bansa ng Diyos, ang mga tao ng Diyos, ay hindi siguro biro. So, nai-imagine ko yung pressure kay Solomon nung mga panahon na yun. Itong nasyon na kanyang pamumunuan ay isang great and powerful kingdom. Kasi ito nga ang kingdom of God. At itong kingdom na to ay expanding. Ito ay tinitingnan ng lahat ng bansa dahil very specific na sinasabing, this is the nation of God. Ito ang bayan ng Diyos. So, bilang isang leader ng isang bayan na lahat ng halos buong mundo ay sinusubaybayan, di ba, may pressure po yun. So, ang Ama, ang Diyos, nagpakita kay Solomon sa isang panaginip at tinanong siya, anong gusto mo? Di ba? Alam niyo po itong kwento na to. Imagine, alam natin din ang kwento ni Aladdin at saka ni Jasmine at saka ni Genie. Meron si Genie, meron siyang 3 wish. Di ba? Na pwedeng ibigay kay Aladdin. Pero si Ama, isa lang tinanong niya kay Solomon, anong gusto mo at ibibigay ko sa'yo? Kung tayo po ay tinanong ng Diyos sa panahon na to, Ninang Leng, anong gusto mo at ibibigay ko sa'yo? Anong hihingin mo sa Diyos? Ibaba ang presyo ng gas. Dumating na si Jesus Christ? Sino po? Dumating na si Jesus Christ. Ikaw, Tita Stella, pag tinanong ka ni Ama ngayon, anong gusto mo at ibibigay ko sa'yo? Ngayon din. Bumaba lahat ng presyo. Sige, Jester. Magkaroon ng maayos na pamilya. Yan yung mga naiisip natin kapag tinanong tayo ng God, di ba? Na ano nga ba talagang gusto ko? Mapapaisip ka isa lang tanong eh. Ano nga ba talaga yung gusto ko na ibibigay sa akin ng God 100%? Si Tasha, baka kawain ni Luti. Ngayon, ang tanong, ang sagot pala ni King Solomon, punta tayo dito sa 1 Kings chapter 3, verse 7 to 9. Although I am but a little child, I do not know how to go out or come in. Ibig sabihin, batang-bata pa siya, marami pa talaga siyang hindi nalalaman. Ano yung kinakanta lagi dati ni Ninong Joel? Batang-bata ka pa at marami ka pang kailangan malaman at intindihin sa mundo. Di ba? Ito yung sinasabi dito ni King Solomon. I do not know how to go out or come in. And your servant is in the midst of your people whom you have chosen. Ito, nararamdaman natin yung pressure niya. A great people, too many to be numbered or counted for a multitude. Pag ikaw ay binigyan ng isang responsibilidad, nararamdaman mo agad yung may pressure eh. Di ba? Ito yung hiningi niya sa Diyos. Give your servant, therefore, an understanding mind to govern your people, that I may discern between good and evil. For who is able to govern this, your great people? Ang sinabi po ni Solomon, give me an understanding mind. Sa Hebrew po, itong original phrase po na understanding mind na to, pag tinranslate sa English, this is a listening heart. Yung literal translation from the Hebrew phrase, it means a listening heart. Humingi si Solomon ng pusong nakikinig.
Pusong hindi bato. Pusong mapagpakumbaba na, na pakinggan niya yung Diyos sa kung paano daw niyang i-govern ang bayan ng Diyos para malaman niya, ma-distinguish niya between good and evil. Dahil sino nga ba ako, sabi niya, to govern your great people. Yun yung sagot ni Solomon. He asked for a heart that could listen carefully and discern wisely. Tayo po kasi bilang tao, hindi tayo ganyan eh. Ang ating puso, bago nga, pag tayo nga may tinanong, alam na natin yung gusto nating sagot eh. 'Di ba? Dahil tayo, hindi tayo kahit dalawa yung tenga natin, hindi tayo magaling makinig. Isa ang bibig natin, dalawa yung tenga natin, mas magaling tayong magsalita. Kaya ito yung hiniling ni Solomon. Bigyan niyo ako ng listening heart. Pahingi po ako ng pusong nakikinig. Ito po ang biblical wisdom. Ito yung, kaya grabe ang katalinuhan ni Solomon. He had the ability to see life from God's perspective dahil humingi siya sa Diyos. Hiningi niya na Ama, hindi pa pala nila pwedeng tawaging Ama si Yahweh ng mga panahon na yan. Di ba? What a blessing that is. Ngayon, Ama na ang tawag natin. O Diyos ko, bigyan mo ako ng pusong marunong makinig. Yun ang hiningi niya. At sinabi ng God sa verse 12 na, okay, sinabi niya na, I give you a wise and discerning mind so that none like you has been before you and none like you shall arise after you. Sa Tagalog, wala pang kasing talino mo na nabuhay na dati at walang mabubuhay pa na kasing talino mo. Yun ang sinabi ng God. Yun ang answer sa request ni Solomon. Tapos, dahil nalugod ang Diyos sa hiling ni Solomon, hindi lang po yun ang binigay niya. Ano pa ang binigay ng Diyos? Binigyan niya pa ng wealth, binigyan niya ng kayamanan, ng honor. Isipin mo, ang hari mo ay napakatalino at napakayaman at napakakagalang-galang. Yun po si Solomon. At napakaraming record sa Bible kung saan nasaksihan ang katalinuhan ni Solomon. Ang pinakasikat dyan ay yung dalawang nanay. Di ba? Yung dalawang nanay na nadaganan yung isang anak, tapos ang sabi ni Solomon, namatay yung isa, kinuha nung nanay na namatayan ng anak, yung isang baby, at sinabi na, sige, hatiin, sabi ni Solomon, hatiin na lang natin para pares kayong may baby. Ito yung pinakasikat na kwento ni Solomon eh. At sinabi ni Solomon, sinabi ng tunay na nanay na, wag na, kanya na lang yung bata basta buhay. Wag nyo lang patayin, wag nyo lang hatiin. Ano pa, makikita natin sa Proverbs, napakagandang book. 'Di ba? Pag binasa natin ang Proverbs, parang talagang, ito ang karunungan ng Diyos. Isa pa ang Ecclesiastes, napakasarap basahin, 12 chapters of Ecclesiastes, napakamalaman. Sinulat din ni Solomon ang Song of Songs, Song of Solomon. Ito pong tatlong to, maraming topic na binabanggit si Solomon about sa nature, sa trees, sa animals, sa birds. Meron din siyang dahil ang Proverbs usually sa philosophy, na-cover ni Solomon dito sa mga books niya na sinulat, ang science, philosophy, and theology. Imagine kung gaano po ka-difficult itong mga topic na na-cover ni Solomon. Ganito po siya katalino. Wala lang ang math. Hindi niya na-cover ang subject ng math. So, ito po ang dinidescribe ko, si King Solomon. Pero, pupunta tayo sa main character natin for today. Hindi si King Solomon ang ating main character. Kung hindi, isang taong walang pangalan. Si Queen of Sheba. Alam niyo ba ang story ni Queen of Sheba? Sa 1 Kings chapter 10, verse 1. Pero mamaya natin siya puntahan. Pagka po kayo ay nagta-travel, kasi ang topic nga natin is journey of a seeker. Kapag sinabi nating journey, ibig sabihin meron kang lakad, meron kang trip. 'Di ba? Kapag ka ikaw ay may trip, marami kang pinaghahandaan. Ako kasi, feeling ko mako-consider ko yung sarili ko bilang isang type A planner. Alam niyo ba yung type A planner? Type A planner, parang lagi ka dapat may checklist, may itinerary, may schedule. Dapat nakalista kung ano yung gusto mo. Kapag ka ikaw ay may trip,
lalo kami po kagagaling lang namin sa trip, di ba? Lagi kang merong specific na gusto mong gawin sa trip na yon. For example, akit tayo ng Baguio. Anong gusto mong gawin sa Baguio? Of course, bumili ng Good Shepherd na ube. Di ba? Sa lahat ng trip, parang meron kang isang goal. Meron kang hindi lang itinerary, kundi dun sa trip na yun, hindi pwedeng bumalik ako nang wala akong binibiling pasalubong. O yung mga ganon. Kapag ka, um, isa kang type A planner, hindi po sapat yun. Parang simula sa paghahanda mo, ako po kasi meron ako, alam niyo ba yung ano, si Jay kasi tinuruan ako ng Notion. Ano siya, para siyang digital to-do list. Dahil nga ako, di ba, mahilig ako mag-planner. Itong Notion na to, meron akong template doon tuwing umaalis kami. Lalo ngayon, may baby kami, para wala akong makakalimutan. Bilang isang type A planner, meron ako doon what to do before umalis, what to bring, yung mga gusto namin kainin na food, yung mga gusto namin bilhin, yung itinerary namin. Ito po ang mga characteristics ng isang self-proclaimed type A planner. Si Queen of Sheba, ganun din siya. Meron siyang journey dahil nabalitaan niya ang chismis about dito sa great king of Israel na sobrang talino. So sa 1 Kings chapter 10, sabi dito, "Now, when the Queen of Sheba heard of the fame of Solomon concerning the name of Yahweh, she came to test him with hard questions." Ito po yung journey ni Queen of Sheba. Gusto niyang makita for herself kung totoo nga ba na matalino ang hari ng Israel. Nabalitaan daw niya na ang katalinuhan nitong hari na to. So ang ginawa niya, sinadya niyang pumunta doon. Isa po itong queen, ha? Queen. Pwede niyang utusan ang tao niya na, uy, check mo nga kung ano, kung matalino talaga yan. Pero hindi. She had to see it for herself. Verse 2, she came to Jerusalem with a very great retinue. Ito, retinue is parang caravan. Kumbaga, meron siya isang mahabang, ano ba yung caravan? Ano ba yung prosesyon? Parang may prosesyon. Ang dami, marami siyang karwahe, marami siyang, kasi queen eh. Paano ba bumabiyahe ang queen nung panahon nila? Ngayon, di ba nakaano lang, escort? Actually, ang presidente, pag bumiyahe, ilang motor, ilang sasakyan, di ba may caravan din siya. So, nung panahon po na to, ito, yung queen daw ay nagpunta sa Jerusalem with camels bearing spices and very much gold and precious stones. And when she came to Solomon, she told him all that was on her mind. Ito po, very important tong verse 2 na to kasi actually kung ita-trace back natin, nag-start po ito sa Tower of Babel. Familiar pa kayo sa story ni Tower of Babel? Nung time ng Tower of Babel, anong ginawa ng Diyos? Iniba-iba niya yung lengguwahe para hindi magkaintindihan ng lahat. Diba? Pero, after Tower of Babel came Abraham. Right after Tower of Babel, after ni Abraham, ang pinangako ng Diyos, all the nations will know that you are blessed, that you have been blessed. After guluhin ng, ito medyo malalim lang po ito, pero after guluhin ng Diyos ang Tower of Babel, nangako siya ngayon kay Abraham na kahit magulo na yan, lahat ng nasyon, lahat ng buong mundo, malalaman na binless ka ng Diyos. Dahil, di ba ang pangako niya kay Abraham, gano'ng karaming descendants ang magkakaroon siya? Malalaman daw po yun ng buong mundo. So, ito po ang isang proof na ginagawa talaga ng Diyos ang pangako niya. Si Queen of Sheba, pero pupunta siya sa Israel para masaksihan ang hari na pinili ng Diyos. Kaya po dito minimension na nagdala si Queen ng spices, gold, and precious stones. Dahil ang Israel po ay located sa sentro kung saan ang trading ng bawat nasyon ay may access sa Israel. Ang galing ng God, no? Siyempre po nung panahon na yan, uso pa ang mga trade. Actually, hanggang ngayon, uso ang trade. Pero po, para makapag-trade ang mga bansa, lahat sila ay dumadaan sa Israel. At ang Israel ay napaka-accessible sa trade. Ibig sabihin, ganun talaga, binless ng Diyos ang bansa niya. Kaya itong si Queen of Sheba, nung time po na yun, sila, ang bansa nila, ang sagana sa spices, na kapag kinonect pa natin ito, naalala nyo, ano po ito, fast forward sa time ni Jesus Christ, naalala nyo ba na may great magi na nag-visit kay Jesus Christ at nagdala din siya ng spices? Ito po ang same spices na dinala ni Queen of Sheba. Ang galing ng detail ng God, no? Nung binabasa ko nga ito, sabi ko,
galing naman ng God. Parang random story na walang pangalan tong queen na to eh. Yet, sa story ni Jesus Christ, ganun din yung nangyari. May isang magi na nag-visit kay Jesus Christ at nagdala din ng spices, very much gold and precious stones. Ang galing. Talagang sobrang detail-oriented ang ating God. At talagang, alam mo, connected. From Old Testament, from Tower of Babel to Abraham to Queen of Sheba, hanggang sa ma-fulfill na ultimately ang plano ng God. Wala pa eh. Hindi pa bumabalik si Jesus Christ. So, sorry, ano ako. Na-amaze kasi ako nung binabasa ko siya. Sabi ko, ang galing talaga ng God. Asan ako? At ang sinabi niya, she told him all that was on her mind. Naranasan niyo na po ba to? Yung sobrang dami mong iniisip, may kinausap kang tao, tapos ang dami mong tanong, ang dami mong laman ng isip mo, tapos pinore out mo lang lahat nung nasa utak mo. Ganun po ang ginawa nitong queen. Siguro, ang journey niya papunta kay King Solomon, nung panahon na yun, syempre walang plane, lahat halos nakakaruhay, nakakamel, at ang tagal. Siguro around approximately 2,000 kilometers away ang Sheba to Israel. At habang papunta doon ang queen, alam niyo po yung habang nakasakay ka sa plane, syempre wala kang signal, di ka makapag-cellphone. Either magbabasa ka ng libro, or mag-iisip ka, or matutulog ka. Nung pauwi po kasi kami galing sa Japan, ang tagal po ng biyahe namin, parang 5.5 hours. Di ba dati ang Japan, 4 hours lang? Tapos, si Gami po nun, tulog lang siya. Hindi ako makatulog kasi namanhid talaga yung buong katawan ko. So, after ko mag-pray, mag-iisip ako. Tapos magpe-pray ako ulit, mag-iisip ako. Kapag ka ikaw ay nasa biyahe, it's either tulog ka, nagbabasa ka, nagsiselfone ka, or talagang nag-iisip ka lang ng nag-iisip. So, for 2,000 kilometers, nung time po na to, tingin nyo ano yung mga iniisip nitong queen. Kasi ang pakay niya eh. Ang pakay niya ay i-test kung talaga bang matalino ang hari. So of course, sa biyahe, panigurado itong si queen, nag-iisip na ng mga tanong na ikuquiz ko yung hari, titignan ko kung talagang matalino siya. Ano kaya yung mga iniisip niya? No? Hindi kasi binanggit eh. Pero ang sinabi dito sa verse 2, she told him all that was on her mind. Verse 3, tingnan niyo po. And Solomon answered all her questions. Ang daya naman itong second Kings na to. Naintriga ako as a first Kings. Naintriga talaga ako kung ano yung mga tinanong niya kay Solomon. Kasi ang sinabi dito, answered all her questions. There was nothing hidden from the king that he could not explain to her. Of course, itong queen, hindi to mababaw mag-isip. Queen to eh. Malalim din ang mga nasa isip niya. Pero, nasagot daw lahat ni Solomon and nothing hidden from the king that he could not explain to her. Ang galing! Di ba? Tingnan po natin sa verse 5 and 6. Verse 4. And when the queen of Sheba had seen all the wisdom of Solomon, nakita niya kung gaano katalino si Solomon. The house that he had built, kasi syempre pinuntahan niya mismo, di ba? Tinignan niya kung gaano kaganda yung bahay. Nakalagay din po, the wise man built his house upon the rock. Di ba? Alam niyo po ito. Tinignan niya rin yung bahay. Tignan niya po kung gaano nag-investigate itong queen. The food of his table, pati yung food. Gusto niyang tignan. Ano nga ba ang pagkain ng matatalino? Ano nga ba itsura ng bahay nitong hari na to? The seating of his officials. Kung paanong nakaayos sa mga officials nitong hari. The attendance of his servants. Lahat ay sinusuri nitong queen. Ang kadamitan nila, his cupbearers, even his burnt offerings that he offered at the house of Yahweh. Lahat po, no, sinuri niya. Even the smallest details. At yung sinabi dito is, there was no more breath in her. Or, in short, speechless talaga siya sa lahat ng nakita niya. Kung tayo po ay, alam ko marami nakakabalita na, ay, si Tita Stella, every Sunday yan, nasa church. Si Vic, every Sunday yan, nasa church. Part yan ng worship team. Pinagmamalaki natin lagi yan eh, di ba? Si Tita Lani, ilang years na sa church. Si J.A., sinasabi niya na since birth, nandito niya sa church. Panigurado, meron din pong Queen of Sheba na nanunuri sa atin.
Simula sa bahay, sa pagkain, sa seating, sa attendance, sa clothing, sa cupbearer, sa burnt offerings. Pero sigurado din ako na hindi sila magiging speechless. sa akin sa sarili ko. Pag ako'y sinuri, bilang isang si Solomon po ay hindi perfect. Alam natin ang buhay ni Solomon kung ano nangyari sa kanya. 'Di ba, nagkaroon siya ng maraming asawa, nag-serve siya sa pagan gods. Ang dami niyang kasalanan. Pero ito po yung time na sinasabing sinuri ng Queen of Sheba ang wisdom ng isang leader na pinili ng God. Kung tayo po may ibang taong susuri din sa atin, ano kaya ang makikita nila sa atin? Sabi po dito na si Israel, it was meant to demonstrate God's wisdom through his leader, through the leader of Israel. At mapapansin po ito ng ibang bayan. Tignan natin after ng investigation kung ano nangyari. Verse 6, she said to the king, the report was true. Totoo nga ang chismis. Sabi dito, that I had heard in my own land of your words and of your wisdom, but I did not believe the reports until I came and my own eyes had seen it. Ito po ang seeker. Kapag ka po tayo ay nagsisik, pag tayo ay may gustong suriin, hanapin, ito dapat ang ginagawa natin. Ang pinag-uusapan po natin dito is yung wisdom. And behold, the half was not told me. Parang, kumbaga, hindi pa, kalahati lang ang nababalitaan ko. Sabi niya, your wisdom and prosperity surpassed the report that I had heard. Happy are your men. Pinagpala ang mga tao mo. Happy are your servants who continually stand before you and hear your wisdom. At last na statement niya, tingnan niyo po ito. Dahil sa nakita niya, ito po Queen of Sheba ay hindi sumasamba kay Yahweh ha. Ibang nasyon to. Pero ang sinabi niya sa verse 9, blessed be Yahweh your God, who has delighted in you and set you on the throne of Israel. Because Yahweh loved Israel forever, He has made you king that you may execute justice and righteousness. Ito po yung declaration ng reyna ng Sheba. She acknowledged that na si Yahweh ang source ng wisdom ni Solomon. In-acknowledge niya na mahal ni Yahweh ang Israel. Ayun no? Because Yahweh loved Israel forever. In-acknowledge niya yan. At in-acknowledge niya na si Solomon ang inilagay ng God para mag-execute ng justice and righteousness. Ito po ang declaration ng isang taong hindi sumasamba kay Yahweh. Pero nung nasaksihan niya ang wisdom ng God, ito po ang kanyang nasambit. This is significant. Because, katulad po ng sinabi ko kanina, ang promise ng God kay Abraham, all the nations shall be blessed. Isang nation pa lang po ito. Ang galing ano? Sana, ang gusto ko pong ma-achieve sa teaching na to, ay hindi dahil para maging mas matalino tayo kay Solomon. No. Sana ay maging katulad tayo ng Queen of Sheba kung paano siyang nag-seek. Ang hinanap nitong queen na to ay ang wisdom ng God. Ang wisdom po, punta kayo sa Proverbs chapter 4, verse 7. Hindi ko alam kung nailagay ko. Ayan. The beginning of wisdom is this. Get wisdom. Ano daw po? Saan daw nagsisimula ang wisdom? Magsisimula ang wisdom kung hinanap mo ang wisdom, kung kunin mo ang wisdom. And whatever you get insight. Sa Proverbs po ito nakalagay. Sa Proverbs na ang nagsulat ay ang pinakamatalinong tao. So para daw tayo ay magkaroon ng wisdom, kailangan natin hanapin yung wisdom. Wisdom is always readily available to those who seek it. Sa totoo lang po, actually kaya nga minsan naiinis ako kay mama kapag sinasabi niya, anak, pasensya ka na kasi ako, tungaks ako eh. Pag lalo sa mga technology, kaya alam ko naman sa matatanda, term nyo na po yan, na parang, ikaw nga ang gumawa nito kasi hindi ako maalam dito eh. Ano ko dito, tungaks ako sa ganitong bagay. Pero no. Ang wisdom, makukuha natin, kukuhanin natin yung wisdom. Sa totoo lang po tayo, ang brain natin, ang nagagamit lang natin na part ng brain natin ay 8%.
Imagine kung hingin natin kay Ama na, Ama, pwede bang pahiram din ako ng 92% ng brain ko? Bigyan mo ko ng wisdom. Ang wisdom ng God ay isang bagay na hindi natin kayang i-explain. May mga bagay na ito po ay na-experience ko very recently and very often na yung sinasabi nilang mother's instinct. Ito yung sinasabi ko kay Ama na, Ama, ayoko po ng mother's instinct. Gusto ko po ng wisdom na galing sa'yo. Dahil ako po, bilang nanay, overthinker ako. Lahat ng pwedeng mangyari sa anak ko, magbababa lang ako ng hagdan, may isip ko, malalaglag kaming dalawa dahil napaka-clumsy ko, di ba? O kaya, pag binuhat ko si Gami dahil maliit yung pa ako, matutumba na lang kami bigla. Iyan po ako bilang nanay. Kaya ang panalangin ko kay Ama, Ama, wag mo akong bibigyan ng mother's instinct. Gabayan mo ko ng wisdom mo. At yung wisdom po ng God na yun, alam nyo talaga, miracle po yan every time na masasaksihan natin kung paanong gagana ang wisdom ng God sa buhay natin. Dahil sobrang unexplainable. Na paano mo nga ba malalaman kung ang desisyon na gagawin mo ay tama or mali? Paano mo nga ba malalaman na ito yung daang tatahakin mo? Madalas po itong tinatanong sa mga youth fellowship. Naalala ko lagi Vic si Hannah. 'Di ba ito yung lagi niyang tinatanong every time na may open forum. Ate, paano malalaman kung yung choice na gagawin ko is ito yung choice ni Ama? For example na lang, parehas may fellowship. Anong fellowship yung pupuntahan mo? Or parehas may nangangailangan na kapatiran sa pananampalataya. Walang mali kasi parehas mong gagawin sa paglilingkod kay Ama eh. Pero ano yung mas tama mong gawin? Doon ngayon papasok ang wisdom ng God. Pero kung magdedesisyon ka na para sa sarili mo, selfish ang mangyayari, mas pipiliin mo yung convenient para sa'yo. Kaya kailangan po natin lagi ng wisdom ng God. Seekers, katulad nito Queen of Sheba, they are willing to pursue truth intentionally. Imagine po, si Queen of Sheba, umalis siya sa kanyang comfort zone. Umalis siya sa kanyang bansa para lang makita niya yung wisdom ni Solomon. Kung gusto mong ano nga ba yun? Yung ask, seek, and knock, dapat willing ka na mag-effort. Hindi sapat na, Ama, bigyan mo ko ng wisdom. Dahil ang sinasabi sa verse 7 ng Proverbs 4, you should get wisdom. Hindi ito ibibigay sa'yo ni Ama. Kailangan mo siyang hanapin, kailangan mo siyang isik. Hindi po siya automatic. Paano ka makakapag-seek ng wisdom ng God? Andyan ng salita niya, oh. 'Di ba? At nasa sa atin ang Holy Spirit. Pwede tayong umaccess kay Ama through the Holy Spirit para magkaroon tayo ng wisdom niya. And this is case-to-case basis. Hindi ko alam kung ano yung pinagdadaanan ng bawat isa, pero alam ng God. At kung hihingi ka ng advice, humingi ka muna ng advice sa Diyos. Kasi hindi mo alam kung sino yung gagamitin niya eh, para maliwanagan yung isip mo. Ang hirap sa akin pa, in my own opinion, napakahirap ituro ng wisdom. Kasi lahat ito ay very personal. Talagang iba kung paano mag-work ang wisdom ng God kay Tita Stella, iba kung paano mag-work sa'yo, Arjane, kay Vic, magkakaiba. Pero iisa po yung Diyos. Kaya kung tayo ay nahihirapan i-distinguish between the wisdom of men, sarili mong wisdom, or wisdom ng God, kailangan katulad ng Queen of Sheba, ready tayong lista ng napakaraming tanong sa Diyos. Ganyan eh. Kaya ka makakapaghanap ay dahil nagtatanong ka. Kailangan mo magkaroon ng maraming tanong. At katulad din ng Queen, una, kailangan natin i-seek intentionally with effort. We ask honest questions. We recognize the source of wisdom, which is, sino nga ba ang source of wisdom? Proverbs? Book of Proverbs? No. So, ang Diyos ang source of wisdom. And then we respond. Katulad ng response ng Queen of Sheba. Blessed be Yahweh, who has delighted in you and set you on the throne of Israel. Ito yung magiging respond natin. Wisdom is not reserved para sa mga matatalino lang. Hindi po lahat tayo ay may God-given wisdom. Walang sinisave dyan si Ama dahil si Vic, ano nga yung ginraduate mo? Magna cum laude. See? Ang wisdom ng God ay para lang kay Vic? No! Para sa ating lahat. Itong wisdom po na to, it is given to those who sincerely seek it. Naranasan na po ba natin yan?
na mag-seek ng wisdom ng God? Or nararanasan lang natin magtanong? Mahirap mag-seek ng wisdom ng God. At mahirap kung ito yung lagi natin pagaganahin. Kaya nga ang galing napakahusay ni King Solomon. Kung paano niya pinamunuan ng Israel sa 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 mga unang panahon ng buhay niya, sa mga unang taon ng pamumuno niya, kung paano ang wisdom ng God ang gumabay sa Israel. In other words, we should make seeking wisdom a priority in our lives. Dahil po dito sa wisdom, sanay na tayo dyan eh. Lagi natin, ang dali po para sa atin magmahal, dahil una tayong minahal ng Diyos. Ang dali po para sa atin magpatawad, dahil una tayong pinatawad ng Diyos. Pero ito pong wisdom ay our own effort. Kailangan natin hanapin ang wisdom. Today, the wisdom of God is revealed through Jesus Christ. Hindi na po ito katulad ng King Solomon na mapapanaginipan natin or na makakausap natin at maririnig natin ang boses ng Diyos after ng thunder. Hindi po yun. It is revealed through Jesus Christ, through the Holy Spirit, and the message of the coming kingdom. Doon po nang galing ang wisdom. At ang challenge po sa storya na to ay simple. Kung tayo po ay nangangailangan ng wisdom ng God, magre-respond din ba tayo katulad ng queen? With humility, with curiosity, and with the willingness na lumabas tayo sa comfort zone natin. Na kahit against sa atin, ay hahanapin pa rin natin ang wisdom ng God. Those who sincerely seek wisdom often discover that what they are searching for, hindi lang basta wisdom, kundi ito po, lahat ng taong nagnanais na makahanap ng wisdom, once na matagpuan nyo yan, hindi lang wisdom ang matatagpuan natin, kundi ang Diyos mismo. Dahil siya po ang source ng wisdom. So I encourage everyone, lahat ngayon, na we start to live under God's wisdom. Hindi po sa sarili natin, hindi yun sa mga intuition na yan, hindi yun sa trust your gut, listen to your gut. Ano ba yung sinasabi nilang ganyan? Hindi rin sa pagiging type A planner. Hindi rin sa ganyan. Kung hindi, I encourage everybody to live under the wisdom of God para maipamuhay natin yan. At who knows kung sino Queen of Sheba ang magsisik din kay Ama dahil nakikita nilang ipinapamuhay natin ang wisdom of God. So aming Amang Yahweh, sa mga oras po na to, humihiling po kami ng wisdom na galing sa'yo. Lagi niyo po kaming biyayaan, Ama, ng karunungan, para po malaman namin kung paano kami talaga dapat mamuhay bilang mga anak mo. At ang panalangin namin, Ama, nawa sa buhay namin, makita po ng ibang tao na ang Diyos na aming sinasamba ay ang Diyos na pinanggagalingan ng karunungan. Kayo lamang po yun, O Yahweh. Kaya gamitin niyo po ang aming buhay. Tulungan niyo po kami parati, Ama, dahil wala po kaming kakayanang gawin ang kahit na anong bagay kung hindi niyo po kami sasamahan. Maraming salamat po in the name of Jesus Christ. Amen. So, meeting po ng 1 p.m., please. Thank you.